Napamulagat siya sa kanyang nakita. It rendered her speechless. Her breathing became hard as she stared at the whole room. It was decorated with different colors of roses, but what caught her eyes was the bed. Petals of red roses are scattered all over. Nahigit niya ang kanyang hininga, nang mabasa ang nakasulat sa ibabaw ng kama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at natulala na lang siya. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Nang bumaling siya sa binata, nakaluhod na ito sa kanyang tabi. "Will you marry me?" Masuyo ang boses nito nang magsalita. Hindi na siya nagkaimik at lalo lang napaiyak, dahil sa ginawang iyon ng binata. Tumayo ang binata at lumapit ang binata sa kanya. He encircled his hand on her waist, bago nito pinahid ang luhang na mamalisbos sa kanyang mga pisngi. "Babe, stop crying please. Akalain ko niya na ayaw mong magpakasal sa akin." Umiling si Camila sa binata. "Ayaw mong pakasal sa akin." Hurt was on his face. Hinampas niya sa balikat ang binata. "Baliw ka talaga. Sinong ayaw magpakasal sa'yo? And yes, I would love to marry and spend my lifetime with you." Napasuntok sa hangin ang binata, bago nito isinuot sa kanya ang singsing. Niyakap siya nito ng buong higpit. "Thank you for making me happy tonight. Wala na akong mahihiling pa. Masaya din ako na may pagkakataon na akong makasama ka sa lahat ng bagay. Thank you for loving me." Maluha-luha ang dalaga habang nakatitig sa binata. Sino ba naman ang makapagsasabing pakakasalan siya ng binata, gayong may mas nakahihigit na babae sa kanya? Naramdaman niyang masuyong ibinaba ng binata ang strap ng kanyang damit, ang mga kamay nito ay nagsimulang humaplo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Namalayan na lang niyang dumausdas na pababa ang kanyang damit. Unti-unti ring bumaba ang kamay ng binata, at animo nakaluhod na ito sa kanyang harapan, dahan-dahan itong tinatanggal ang strap ng kanyang sandals. Nagdudulot ng kakaibang init ang ginagawang iyon ng binata. Nakaluhod ang binata at nakatapat ang mukha nito sa kanyang tiyan, nararamdaman niya ang hininga nito roon. Nakagat niya ang kanyang mga labi nang bahagyang halikan iyon ng binata. Nanunudyo, nang aakit. Nakita niya ang pagpipigil ng binata. Puno ng pagnanasa ang mga mata nito, habang nakatingin sa katawan niyang tanging dalawang manenipis na tela na lang ang nakatabing. Tumayo ang binata nang matanggal nito ang kanyang sandals, bago isa-isa na ring tinatanggal ang mga saplot nito sa katawan, habang nakatitig pa rin sa kanya. Kitang-kita niya ang pinakatatago nito na hindi nagawang itago ng pantalon nito. Halos tumulo ang kanyang laway nang tuluyan nitong tanggalin ang saplot nito, bahagya siyang napalunok nang makitang handang-handa na ito. Dahan-dahang lumapit ang binata sa kanya. Kaagad nitong siniil ang kanyang mga labi. Habang nasa kanyang pangupo ang dalawang kamay nito, binuhat siya ng binata. Ramdam niya ang matigas nitong katawan na tumutusok sa kanya. Naglakad ang binata papunta sa banyo habang magkahugpong pa din ang kanilang mga labi. Walang gustong bumitaw. Naging mapusok ang halik ng binata, pati na rin ang kanyang pagtugon dito. Wala na siyang takot at kaba, pakakasalan na siya ng binata at wala na siyang dapat pang ikabahala. Mapusok at marubdob ang mga halik ng binata. He pinned her on the bathroom wall, her hands over her head. Hindi na niya namalayan kung paanong natanggal ng binata ang kanyang bra. Tanging ang saplot na lang niya sa ibaba ang natitira. Napabulong siya nang maramdaman ang kamay ni Logan sa kanya, dama-dama. Pumipisil at nanunukso, napahiyaw siya ng padaanan ng kamay nito. Abot-abot ang kanyang hininga ng paglaruan ng kamay nito ang aking balat, magkandamayaw ang kanyang katawan sa pagkiwal dulot ng ginagawa ni Logan sa kanya. Logan's movement was desperate. Ibinaba siya nito sa sahig ng banyo, at marahas na hinela ang natitira niyang saplot, bago inihagis sa kung saan. Umupo ito sa may toilet bowl bago siya hinela palapit dito. He wanted her to give him a kiss. And so she did. She gave him the most adventurous and fulfilling kiss he won't forget. Hindi doon natapos ang ginagawa nila ng binata. They were both exhausted after making love. Kapwa sila hinihingal habang magkatabing nakahiga sa kama. Nakayakap ang binata sa kanya, ang ulo nito ay nakapatong sa may dibdib niya at bahagya siyang hinahalik-halikan doon, tinampal niya ito ng mahina, ngunit ngumiti lang ito at lalo pang nagsumiksik sa kanya. "Ikaw ba gumawa ng lahat ng ito?" Ipinalibot niya ang paningin sa buong kwarto,
Talagang napakaganda noon at pinagkagastusan, but noong Logan, baliwala ang pera dito. Idea ko lang pero hindi ako ang gumawa, tinulungan ako ng mommy at ni Benjamin, tumangala ito sa kanya bago umalis sa pagkakayakap sa kanya, at hinela siya papunta sa ibabaw nito. He kissed her on the temple and then hugged her. You should thank them for doing this. I love what they did. Ang ganda. Maya-maya ay mahinang napatili ang dalaga. What? Oh my God babe. What's wrong? Gulat na tanong ng binata. Napatitig siya sa mukha ng binata, she could feel his Nanlaki ang mga mata ng dalaga. That soon? Tanong ni Camila. Ang daliri nito ay nakaturo sa kanyang harapan na ngayon ay nag-uumalpas. Babe, tinakpan nito ang kanyang mga labi in a passionate kiss. Hungrier and demanding this time, Logan was insatiable at muli siyang nagpatangay sa kapusukan nilang dalawa. She responded to his lovemakings with equal fire and ferocity. Higit na naging masidi ang kaligayahan nila pareho sa pagkakataong iyon. Matagal nang tulog ang dalaga ngunit gising na gising pa rin ang diwa ni Logan, masuyo niyang tinatitigan ang dalaga. His heart constricted with the sight of her. Payapa at maaliwalas ang mukha nito. Napangiti siya nang kumibot-kibot ang labi nito, bago sumiksik pa lalo sa pagkakayakap niya. Hindi na niya namalayang nakatulog na din siya, habang pinagmamasdan ang dalaga. Tanghali na nang magising ang dalaga, at naging maginhawa ang gising niya ng araw na iyon, agad niyang kinapa ang binata sa tabi niya, ngunit wala iyon doon. Bumangon siya at naglakad papunta sa banyo, hindi alintana ang kanyang katawan. Nang matapos maligo ay hinanap niya ang binata, natagpuan niya ito sa kusina at abala sa pagluluto. May pasayaw-sayaw pa ito. Nakangiti siya habang pinanonood ito. Napansin marahil nito na may nanunood dito, kaya lumingon ito. Kaagad itong lumapit sa kanya at hinalikan siya sa labi. Iginiya siya nito papunta sa mesa. Sit, I know you're tired kaya ipinagluto kita ng breakfast. Naroon ang mapanuksong ngiti ng binata, while wiggling his eyebrows. She stuck out her tongue playfully. Alam niya kung ano ang epekto noon sa binata. Tama nga ang hinala niya nang maging matiim ang mga titig nito. Pasalampak itong umupo sa tabi niya, bago nilagyan nito ng pagkain ang plato niya. Damihan mo ang pagkain mo para may energy ka mamaya, tiniis nito ang hininga habang nagsasalita, ang isang kamay nito ay biglang damako sa may hita niya. Bahagyang humihimas, nanunudyo. She glared at him. What are you doing? Hindi sumagot ang binata, panay pa rin ang subo ng pagkain. Akala mo walang ginagawang kababalaghan ang mga kamay. Napapangiti siya dahil sa inaasal nito. She's giving him the most torturing hard-on of his life. Kitang-kita iyon sa pamumukol nito. Napadiin ang hawak niya sa kutsara at tinidor, nang maramdaman ang kamay nito sa ibabaw niya. Kahit natatabunan pa iyon ng kanyang suot, ramdam niya ang kiliting dulot ng haplos niyon. Bumaling siya sa binata at base sa ekspresyon nito, animo wala itong ginagawa sa kanya. Patuloy pa rin sa pagkain. Bahagya niyang nahampas ang mesa ng paglandasin ang kamay nito sa kanya. Napatingin ang binata sa kanya, bago ngumiti ng ubod tamis. I'm done with my breakfast, you. Naramdaman niya nang bawiin nito ang kamay nito sa kanya. Alam niyang gumaganti ang binata sa kanya. He's torturing. She needs him right now. She want to feel him. Hinamag niya ang sarili at kunwari hindi apektado sa ginawa nito. Kinuha niya ang pinagkainan nila ng binata, sinadya niyang sumagi ng bahagya ang dibdib niya nang abutin niya ang plato nito. Narinig niya ang marahas nitong paghinga, bago siya hinela at binuhat nito pahiga sa ibabaw ng island counter. Naging marahas ang mga galaw ng binata. Hungrier and harder. Mga ingay ang maririnig mo sa kasinang iyon. Naging saksi ang island counter sa pag-abot nila ng tagumpay. After their intense love-making, maya-maya pa ay dumating ang ina ng binata. Mabuti na lang at hindi sila naabutan, nakakahiya kapag nagkataon. Kabuntot nito si Benjamin at si Ara. They were greeted by them. Masayang-masaya ang ginang nang malaman ang naging sagot niya. Naninikip ang kanyang dibdib sa tindi ng emosyon na nararamdaman niya. She had never been this happy before and she couldn't describe what she feels. Namalaya na lang niyang umiiyak na pala siya. Pakiramdam niya, may maituturing na siyang pamilya ngayon.
Naramdaman niyang ginagap ng binata ang kanyang kamay at marahang pinisil iyon. Are you okay, babe? Lumunok siya upang tanggalin ang bikig sa kanyang lalamunan. Sinulyapan niya ang binata, hindi ko naranasan ang magkaroon ng isang tunay na pamilya. But because of you, I could finally have a chance to have a family, I could truly call my own. Hindi mo lang alam kung gaano nag-uumapo sa saya ang puso ko ngayon. Umiling ang binata, I should be the one thanking you for coming into my life. My family would be your family from now on. By marrying you, we'll be starting to build our own. He lifted her chin and kissed her. She kissed him back carnally. Diyos ko po, antayin niyo muna kaming makaalis dito bago kayo maglampungan dyan. Kung hindi pa tumikim si Benjamin ay hindi pa sila maghihiwalay. Nako Benjamin, hayaan mo na lang ang dalawang iyan. Nang mabigyan nila agad ako ng apo. The old woman snorted then laughed. Nag-init ang pisngi ng dalaga, dahil sa tinuran ng ina ni Logan. Huwag ka nang mahiya sa akin Camila. You're a family ever since na makilala kita. Kaya kapag pinaiyak ka ng anak kong iyan, sabihin mo lang sa akin at akong bahala. Nakangiti itong tumingin sa kanya, bago pinaningkitan ng mata ang binata. When's the wedding anyway? Tumaas ang sulok ng labi ng binata, bago nilapitan ng ina at niyakap ito. The wedding will be held 2 months from now mom, maybe you should go home and rest already. Kami na ang bahala ni Camila. Baka kung mapaano ka na naman. Sabi ni Ara, tumaas daw ang BP mo noong isang araw. Nilingon ni Logan si Ara ngunit wala ito doon. Where's Ara? Tumingin si Logan sa kanyang ina, ngunit nagkibit balikat lang ito. Napatingin siya nang lumabas galing sa kusina ang dalaga at may kinakain na mansanas. Halatang galing ito sa pag-iyak, base sa pamumulan ng mata nito. Agad itong sumalampak ng upo sa tabi ng kanyang ina. What's wrong hiha? Tanong ni Mama dito. Huwag niyo na akong intindihin Mama Emery, kunot na kunot ang noo ng dalaga, habang kumakain ng mansanas. Bakit naman kita hindi iintindihin? Tingnan mo nga iyang mata mo, at namumula pa dahil sa pag-iyak. Baka bumangon sa hukay sina Claring at Antonio, kapag nakita nilang pinababayaan kita. Ano na naman sinabi sa'yo ni Zylan ha? Litanya ng matanda, ngumuso lang si Ara bago huminga ng malalim. Hayaan nyo na siya Mama Emery. Lalo lang akong maiirita sa anak ninyong iyon. Tumaas ang kilay ng matandang babae dahil sa tinuran ni Ara. Alam kong baliw ang isang anak ko na iyon, pero pagpasensyahan mo na. Sinagot mo na ba? Mama Emery, tili ng dalaga, nanliligaw ba yun? Huwag po sana kayong magagalit, pero sa lahat ng mga anak niyo, he's the least attractive. Natawa ang lahat sa sinabing iyon ng dalaga. You better not say that when he's around Ara, amused na sabi sa kanya ni Logan. Kuya Logan, bahala na siya sa buhay niya. Matanda na iyon at alam na niya ang tama at mali. Dugyot na nga, palagi pang wala. Ingos ng dalaga. Napatawa si Camila sa sinabi ni Ara. Gusto niya ang personality nito. Napaka-blunt at straightforward, kaya siguro napamahal ito sa mga Grant. Mukhang magkakasundo sila nito. Mama Emery, may check-up pa po kayo. Okay lang ba kung aalis na tayo? Maya-maya ay tanong ni Ara sa matanda. Ay siya, mauna na kami at talagang nukulat itong ating future doktora. Mahigpit kung makapagbantay sa akin. Umiiling-iling ang matanda, ngunit mababanaag ang paghanga sa dalaga. Matagal pa po bago ako maging doktor. Pangalawang taon ko pa lang po sa kolehiyo. Mahaba-haba pa ang tatahakin ko Mama Emery, ani ng dalaga bago kinuha ang kamay ng matanda para alalayan. Anyway, congratulations to the both of you. Sana maging masaya kayo palagi, at sana gabayan kayo ng Panginoon sa pag-umpisa ninyong bumuo ng sariling pamilya. Bilasan nyo na din at bigyan nyo na agad ako ng apo. Mangiyak-ngiyak ang matanda, habang nagsasalita bago sila niyakap nito. Huwag kayong mag-alala Tita Emery, malay nyo may apo na pala kayo. Hindi pa lang nila alam na may laman na pala, sikmat ni Benjamin nang makalabas ng unit ni Logan. Dinagukan ito ni Logan sanhi upang humiyaw ang isa. Bakit ba? Hindi mo ba naisip na baka buntis na si Camila? Di ba nag-ano na kayo? Kunwari ay bulong ni Benjamin ngunit narinig din naman nila, dahil malakas pa din ang boses nito. Oh my God! Napasinghap si Camila at kahit hindi niya kita,
Alam niyang pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa hiya. Nakita naman niyang napangiti lang si Mama Emery at si Ara. Benjamin was cursing to death. Hawak kasi ni Logan ang tainga nito. Ina ka Logan. Kapag nawalan ako ng tainga at wala nang magkagusto sa akin, kukulamin talaga kita. Pulang-pula ang tainga nito nang bitawan ni Logan. Hindi lang babae ang mawawala sa'yo, pati trabaho mo. You're fired kaya wag ka nang pumasok bukas, dahil wala nang trabahong nag-aantay sa'yo. Maghahanap na lang ako ng mas gwapo at mas efficient na personal assistant, tutal naman at sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Ganting hiyaw ni Logan dito. Bahala ka sa buhay mo. Sana hindi mauntog si Camila, at baka ma-realize niyang nagkamali siya nang pinili at minahal ka. Binuntunan nito iyon ng tawa bago nagtatakbo palayo. Tita Emery, hintayin ko na lang kayo ni Ara sa baba, hiyaw pa ni Benjamin bago nakalayo. Hahabulin pa sana iyon ni Logan, ngunit pinigilan niya ito. Tama na nga iyan. Para kayong mga bata sabi niya sa binata bago yamakap dito. Kayong dalawa, umayos kayo ha. Mag-ingat palagi at alagaan niyo ang isa't isa. Aalis na kami ni Ara, at baka mahuli pa ako sa appointment ko sa doktor. Niyakap at hinalikan sila sa pisngi ng matanda. Ara, ikaw na muna ang bahala kay Mommy ha. Mag-iingat kayo. Bili ni Logan sa mga ito. Yes kuya, ako na ang bahala kay Mama. Alis na po kami. Bye Miss Camila. Column ng dalaga sa kanila. It's Camila Ara, call me Camila. Ngumiti lang ang dalaga, as the two women waved their goodbyes. Nakaakbay ang binata sa kanya, samantalang nakapalibot ang kanyang mga braso sa baywang nito. Huminto ito sa may sala, at nakangiting bumaling sa kanya. Ang mga kamay ng binata ay nakapulupot na sa kanyang baywang. I love you Camila, sabihin mong mahal mo rin ako, please. Alam niyang naglalambing na naman ang binata sa kanya. Para talaga itong bata kung makaasta sa kanya. Love mo nga ako, pero may love ka namang iba, biro niya sa binata. Nakita niyang saglit itong natigilan, ngunit kaagad ding nawala iyon. Baka naman namamalikmata lang din siya. Hindi na niya pinansin iyon. Pinagdikit ng binata ang noo nila. His eyes was filled with sincerity. I love you, Miss Camila Serrano. My soon-to-be wife, sambit nito. Mrs. Camila Serrano Grant. Bagay, parang tayong dalawa lang. Hindi tayo tao, hindi rin hayop, bagay tayo. Bagay talaga. Humagalpak siya ng tawa dahil sa sinabi ng binata. Napaka-corny talaga nito kahit kailan. Tumatawa pa rin siya nang maramdaman ang pagbuhat ng binata sa kanya. Malamlam ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya, she encircled her hands in his neck, as she leaned her head on his chest. Naririnig niya ang malakas na tibok ng puso nito, at alam niyang pangalan niya ang isinisigaw noon. Agad siyang nagpaubaya sa binata ng isa-isa na nitong tanggalin ang mga saplot niya sa katawan. And together they shared and danced to the rhythm of their body, that only the two of them only know.